Eto ang lahat ng 10 major death sa One Piece. Simulan natin sa pirate na kung hindi siya namatay ay wala sanang One Piece ngayon. Seriously. At yan ay si Goldie Roger, also known as the King of the Pirates at ang tao na nakahanap sa great treasure na One Piece. Now, alam naman natin na namatay si Roger sa isang public execution na nangyari sa Logo Town. Pero actually, hindi talaga ito ang dahilan kung bakit siya namatay. 4 years before sa kanyang execution, nagkaroon si Roger ng napakalubang sakit na walang lunas. At knowing na malapit na siyang mamatay, nag-decide si Roger na sumuko na lang sa mga Marines. Alam ni Roger na bilang Pirate King, ipapublic execute siya para makita ng buong mundo ang kanyang pagkamatay. Pero right before napapatayin na siya, sumigaw ang lalaking ito na kilala bilang si Ask the Question at tinanong niya kung nasaan daw ang One Piece. Dito sinabi ni Roger na iniwan niya ang great treasure na One Piece sa Grand Line. Ang last word nga ni Roger ang nag-cause sa Great Pirate Era at nag-motivate sa maraming tao na maging next Pirate King. Speaking kay Roger, ang susunod naman ay si Portgas D. Rouge. Oroge? Ewan ko. Si Portgas D. Rouge ay ang nanay ni Ace at ang partner ni Roger. Nung pinagbubuntis niya si Ace, gustong-gusto ng world government na tapusin ang bloodline ni Roger. Kaya kinailangan ni Rouge na itago si Ace sa kanyang sinapupunan sa loob ng 20 months. Yes, 20 months. Remind ko lang po ha, ang normal na pagbubuntis sa isang babae ay umaabot lang ng 9 to 10 months. Kaya kung tatanungin mo ako kung paano umabot ng 20 months yung pagbubuntis niya, di ko rin alam, di pa ako nabuntis eh. According kay Sengoku, ginawa niya ang isang bagay na kahit sila ay hindi makapaniwalang posible. Kaya nung isinilang niya ang kanyang anak, pinangalanan niya itong Goldie Ace. Sadly, dahil sa matagal niyang pagbubuntis, nauwi ito sa kanyang pagpanaw. Kaya malaki ang utang na loob ni Ace sa kanyang nanay na si Rouge at ito ang rason kung bakit ginamit ni Ace ang apelyido na Portgas imbis na Gol. Now, dahil na-mention na natin si Ace, pag-usapan din natin ang kanyang pagkamatay dahil isa ito sa mga major turning points sa One Piece. Si Ace ay ang 2nd Division Commander ng Whitebeard Pirates at ang biological na anak ni Rouge at Roger. However, tinuturing niya nga si Whitebeard bilang kanyang tunay na ama. During sa Marineford War, ipapublic execute na sana si Ace. Pero buti na lang ay na-rescue siya sa tulong ni Luffy at Mr. 3. Pero nung tatakas na sana sila ay biglang ng trash talk itong si Akainu. Sinabi niya na kalbo daw si Whitebeard. De joke lang. Sinabi niya na si Whitebeard ay isang talunan at walang silbi. At hindi ito pinalagpas ni Ace. Kaya naman kinalaban niya si Akainu. Pero unfortunately, napakalayo ng agwat nilang dalawa. Matapos matalo si Ace, gusto rin ni Akainu na patayin si Luffy. At nung aatakihin na ni Akainu si Luffy, ay biglang humarang si Ace sa harap para protektahan ang kanyang kapatid. At dito na naging donut si Ace. Pero seriously, ang last words ni Ace kung saan pinasalamatan niya silang lahat, especially si Luffy, ay isa sa pinakamalungkot na scene sa One Piece para sa akin. Hindi lang si Ace ang namatay during sa Marineford War, kundi pati na rin si Whitebeard o Edward Newgate, ang captain ng Whitebeard Pirates at itinuturing na the strongest man in the world. Namatay siya sa napakalubang paraan para lang mailigtas ang kanyang anak mula sa world government. Nung pumunta si Whitebeard sa Marineford para iligtas si Ace, nauwi ito sa isang matinding digmaan sa pagitan ng Whitebeard Pirates at ng mga top tier Marines, pati na rin ng 7 Warlords. Despite sa pagiging matanda at sa kanyang malubhang sakit, napakalakas pa rin ni Whitebeard to the point na tinatank niya ang lahat ng mga atake. Tulad ng cannonballs, swords, at pati na rin ang malalakas na atake ng mga admirals. However, nung biglang dumating si Blackbeard, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Si Blackbeard ay dating member ng Whitebeard Pirates, pero siya ay naging traidor matapos niyang patayin ang isang crew member para lang makuha ang Dark Fruit. And in case nakalimutan nyo, si Blackbeard din ang dahilan kung bakit nahuli si Ace ng world government na nagresulta sa Marineford War. Kaya mas lalo pang nagalit si Whitebeard at kinalaban niya dito si Blackbeard. Unfortunately, nagtamo si Whitebeard ng 152 bullets, 267 na saksak at 46 cannonballs. Bago siya namatay ng nakatayo, sumigaw muna si Whitebeard ng malakas at sinabi niya na
the One Piece is real. Goosebumps. Ang susunod naman ay malubha din ang nangyari dahil ang taong ito ay ibinabad sa kumukulong mantika hanggang sa tuluyang mamatay. Siya ay si Kozuki Oden, isang legendary samurai at ang karapat-dapat sana na maging shogun ng Wano. Siya rin ang former 2nd Division Commander ng Whitebird Pirates before gang Ace at siya rin ay naging technically member ng Roger Pirates. Ngunit nagbago ang lahat nung umuwi siya sa Wano dahil ang pumalit sa pagiging shogun ay si Orochi na naging kasabwat din ni Kaido. And after matalo si Oden kay Kaido, nag-decide sila na papatayin si Oden sa pamamagitan ng pagbabad sa kanya sa kumukulong mantika. Pero dahil si Oden ay isang Giga Chad, gumawa siya ng deal kay Kaido. Kung makakatagal siya ng 1 oras sa kumukulong mantika, papakawalan nila siya kasama na kanyang 9 samurai. Pumayag naman si Kaido dahil tingin niya na magiging entertaining ito. At dito na pinakita ni Oden ang kanyang pagiging Giga Chad. Kumuha siya ng isang malaking kahoy at binuhat niya ang kanyang 9 samurai sa ibabaw nito para hindi sila mamatay habang siya mismo ay niluluto ng buhay. After 10 minutes, 30 minutes, at nung nakaabot na siya ng 1 hour, tinapon kaagad ni Oden ang kanyang 9 samurai para makatakas sila. Pero even though nakasurvive si Oden sa loob ng 1 oras, hindi pa rin tinupad ni Kaido ang kanilang kasunduan. Instead na palayain si Oden, binaril siya ni Kaido. Grabe. Napakalubhangan na nangyari kay Oden. Pero meron pang natitirang 5 major death sa One Piece na pag-uusapan natin. Kaya wag ka munang umalis dyan at uminom ka muna ng tubig. Alright? Okay. Ang susunod ay ang babaeng... bakit? Uminom ka na ng tubig? Ang susunod ay ang babaeng ito na namatay sa harap mismo ng kanyang mga anak dahil sa kahirapan. Siya ay si Bellemere, isang former marine at naging adoptive mother nung natagpuan niya ang 2 ulila na si Nojiko at Nami. Masaya silang namumuhay sa Kukuyashi Village, not until dumating si Arlong. Sinakop ni Arlong at ng kanyang fishman crew ang Kukuyashi Village kung saan kinailangan ng mga residente na magbayad ng malaking pera kada buwan para mabuhay. 100,000 para sa isang adult at 50,000 naman para sa isang bata. So kung wala kang pangbayad kahit 1 buwan ay siguradong papatayin ka nila. Ngayon dahil ang pera na natitira kay Bellemere ay nasa 100,000 na lang, instead na ibayad ito para sa sarili niya at itago si Nojiko at Nami, inamin niya kay Arlong na meron siyang 2 anak at ang natitirang pera ay ipangbabayad niya para kay Nojiko at Nami. Ginawa ito ni Bellemere dahil hindi niya kayang itago ang katotohanan na meron siyang anak kahit na hindi sila magkadugo. Dahil dyan, tinanggap ni Arlong ang kanyang offer at walang awa na pinatay si Bellemere sa harap mismo ni Nojiko at Nami. Ang pagpatay nga kay Bellemere ay napakalubha to the point na sinensor dito sa anime. Originally, sa manga, binaril talaga ni Arlong si Bellemere sa ulo. Pero pinalitan nga ito sa anime kung saan siya ay binaril sa dibdib. Pero ang susunod ay mas nakakalungkot pa ang nangyari. Kasi ang lalaking ito ay namatay dahil kumain siya ng nakakalason na mushroom. Eto si Hirilok, ang tumulong at nag-ampon kay Tony Chopper. Siya rin ay isang doktor. Or more like Dr. Quack Quack dahil karamihan sa kanyang mga pasyente ay mas lumalala ang sakit kapag siya ang gumagamot. Kahit na ganon, si Hirilok ay mabait na tao at tinuturing niya si Chopper bilang sarili niyang anak, bagay na hindi pa nararanasan ni Chopper before. Pero after 1 year na kanilang pagsasama, bumalik ang napakalubang sakit ni Hirilok na walang lunas. Nang malaman nito ni Chopper, hinanap niya ang mushroom na ito na akala niya ay makakagamot kay Hirilok. Pero ang hindi alam ni Chopper, ang mushroom na ito ay nakakalason pala. Kaya naman, naglakbay si Chopper kung saan-saan para lang hanapin ito. At nung natagpuan niya na ito, agad niya itong ibinigay kay Hirilok. Kahit alam ng doktor na nakakamatay ang mushroom na ito, ininom niya pa rin ito dahil ayaw niyang masayang ang effort na ginawa ni Chopper. At lalo na't alam niyang malapit na rin siyang mamatay dahil sa kanyang sakit. Pagkatapos niyan, pumunta siya sa Drum Castle para tulungan ang ibang mga doktor na akala niyang may malubaring sakit. Pero patibong lang pala ito ni Wapol para patayin siya. Bago siya patayin, ininom ni Hirilok ang isa sa mga failed concoction na gawa niya. And then, dito na siya sumabog at namatay. Ang last word nga ni Hirilok bago siya namatay ay isa sa pinaka-emotional scene ng One Piece para sa akin. Sinabi niya na, "When do you think a person dies? When his heart is pierced by a bullet? No.
When he is inflicted with an incurable disease? No. When he drinks soap made from a poisonous mushroom? No. A man dies when he is forgotten. Hindi ako may iyak na. Pero ang susunod ay, ewan ko, mas nakakalungkot din dahil binenta niya ang kanyang pagkatao sa world government. Spoiler alert lang din pala para sa Egghead Arc. Yan ay si Bartolomeo Kuma, isang former member ng 7 Warlords of the Sea. Actually, hindi talaga technically namatay si Kuma, kundi nag-transform siya bilang powerful weapon ng world government. Despite sa pagiging member dati ni Kuma sa Revolutionary Army, wala siyang choice kundi magpagamit na lang sa world government. Pero bakit nga ba siya nagpagamit? Well, nalaman natin sa Egghead Island na ginawa ito ni Kuma para mailigtas si Jewelry Bunny mula sa isang malubhang sakit. Dahil si Bunny pala ay ang anak sa pinaka-importanting babae sa buhay ni Kuma, which is si Jenny. Pero dahil namatay na nga si Jenny, si Kuma ang nagpalaki at nagsilbing magulang para kay Bunny. Kaya naman, willing si Kuma na gawin ang lahat para lang iligtas si Bunny mula sa malubhang sakit na walang lunas. Ang good news, merong nag-iisang tao na kayang pagalingin si Bunny at yan ay si Dr. Vegapunk. Pero ang bad news, si Vegapunk ay under ng world government. At dahil si Kuma ang last survivor ng Buccaneer, gusto ng world government na i-experiment ang katawan ni Kuma para gawing weapon. So para gumaling si Bunny, hindi nagdalawang isip si Kuma na tanggapin ang offer ng world government na maging human weapon kahit na mawawalan siya ng pagkatao, alaala at pati na rin ang kanyang free will. Now, ang next naman na major death sa One Piece ay ang Ohara Incident. Ang Ohara ay isang island sa West Blue na kilala sa kanilang napakalaking library at mga scholar. Ang mga scholar sa Ohara o tinatawag na archaeologists ay ang mga tao na nagre-research sa ancient history, especially sa mga poneglyph. Para sa mga hindi nakakaalam, ang poneglyph ang tanging natitirang source of information tungkol sa Void Century, ang 100-year period ng kasaysayan na binura ng world government. At para tuluyang matabunan ang katotohanan, gumawa rin ng batas ang world government na nagsasabing illegal ang pag-aaral sa mga poneglyph. At ang sinumang lumabag dito ay kailangang patayin. Kaya nagdesisyon ang world government na parusahan ang mga scholar ng Ohara sa pamamagitan ng Buster Call. Ang Buster Call ay basically ang pinakamalubhang military attack ng Marines kung saan winasak nila ang lahat ng tao at bagay sa Ohara. Ang goal nila ay hindi lang basta burahin ang Ohara sa mapa, kundi siguraduhing walang matitirang kahit anong information tungkol sa Void Century. Sa sobrang korap pa nga ng world government, pinapalabas nila na ang mga scholar ng Ohara ay mga demonyo na gustong sirain ang mundo. Pero buti na lang dahil kay Aokiji, may isang tao ang nakaligtas sa Ohara Incident at yan ay si Nico Robin. Okay, dito na tayo sa panghuli. Pero actually, hindi ito isang tao. At para sa akin, ito ang pinakamalungkot na namatay sa One Piece. At yan ay ang unang ship ng Straw Hat Pirates, ang Going Merry. Unang-una sa lahat, ang Going Merry ay hindi lang basta isang barko. Isa siyang nakama, okay? Tinuturing siya ng Straw Hat Pirates bilang isang crew member dahil kasama nila siya sa napakaraming journey at adventure. Yan din ang dahilan kung bakit nagpapakita si Going Merry na parang isang tao upang ayusin mismo ang barko. Tulad na lang nung nirepair ni Merry ang barko sa Skypiea matapos itong madamage ng husto dahil sa pag-akyat nila sa knock upstream papuntang Sky Island. Sa chapter 351, sinabi ni Frankie na ang nakita ni Usopp ay tinatawag na Klabotherman, which is ang spirit ng isang barkong tunay na minahal at inalagaan tulad ng Going Merry. Pinilit pa nga ni Merry ang sarili niya nung siya mismo ang naglayag papuntang Enies Lobby sa gitna pa ng Aqua Laguna para lang tulungan ang Straw Hat Pirates pagkatapos nilang ma-rescue si Robin. Pero after nun, wala nang choice ang Straw Hat Pirates kundi tanggapin ang katotohanan na hindi na kaya ni Merry na magpatuloy at kailangan na nilang magpaalam. Ang scene na ito kung saan nagsalita si Merry at nagpasalamat sa kanilang lahat ay ang pinaka nakakaiyak na scene sa One Piece para sa akin. At alam kong hindi lang ako ang umiyak nung nawala si Merry.
kundi pati na rin si Zoro. Aww. By the way, shoutout nga pala kay JJ Plays 106. Siya yung kauna-unahan na naging member sa subscription natin dito sa YouTube. Di ako makapaniwala na nagsasayang ka ng pera sa akin. Pero maraming salamat pa rin sa suporta at sana mabuhay ka pa na matagal. So tapos na po yung video. Pero nalulungkot pa rin ako habang ini-edit ko to. Kaya siguro sisigaw na lang ako.